What's up, watchmates? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras nakakarating sa inyo itong episode natin ngayon. Since month end ng February, another episode tayo ng Flex My Timepiece, or ito yung magra-round up tayo ng mga watchmates or yung mga subscribers natin na nagpadala ng mga relo nila, yung mga wristwatches nila na gusto nilang ma-feature dito sa channel natin. Syempre bukod dun, hindi lang naman exhibition ang gusto nating maging theme nitong episodes natin o yung segment natin na Flex My Timepiece. Syempre maganda rin, may konting background tayo o backstory ng mga relo. Minsan kasi mas nagiging valuable sa isang tao yung isang relo kung may naka-associate or may naka-attach na importanteng storya or event sa buhay ng tao. Example, isa siyang achievement award kasi may alam akong BPO company na once naka 10 years ka ng service dun sa company, bibigyan ka nila ng relo as a token of gratitude dun sa service mo. Or example, graduation gift ng parents mo. 'Di ba? On top of the monetary value ng relo, mas meaningful siya, 'di ba, pagka mga ganun yung storya. Okay na yan, dami mong sinabi. Sige, i-flex na natin yung mga relo o yung mga entries natin for the month of February. So sa mga interested naman na makasama sa next roundup natin para sa month of March, padala lang kayo ng mga entries nyo dito sa nakikita nyong email address. Then syempre, include nyo itong mga details na kailangan. Afterwards, i-re-replyan ko kayo ano yung mga additional information o yung mga data na kailangan natin. Para syempre mas magkaroon ng context naman yung ipadadala nyong relo. Alright! Yan, so let's kick off with my personal entry. First off, itong kay The Time Catcher. I am from somewhere in NCR. In a professional standpoint, I have a day job that is related to technology and consultancy. But, by passion, I am a content creator on YouTube. So dun sa mga subscribers na natin since January, familiar na siguro kayo dito sa entry ko, no? Kasi ilang episodes na lumabas to eh. Ito yung Ingersoll i16101 or yung The Naismith. So binili ko yung relo just for a statement piece. Gusto ko kasi i-elevate yung style ko, especially when I'm doing business meetings. Siyempre, para paghaharap ako sa mga high profile individuals, lalo na hindi naman ako kasing attractive ng majority ng mga subscribers natin. At least if I'm wearing rare pieces such as this, it somehow boosts my confidence na syempre makipag-usap sa mga ganong klaseng tao. And if I'm going to rate this watch from 1 to 10, I'm going to rate it as 8 simply because of its rarity. Diba? It separates me from the mainstream brands and styles. But it is imperfect because there are a lot better options at this price point. Okay, move tayo sa next. Ito bali yung actual first entry natin, no? This is an MK3179. Our sender is Mr. Nicole from Manila. So, ito yung pinaka-technical specification nung pinadala niyang relo. Nung sinearch ko to, ang sabi, ladies watch daw to eh. Yung totoo, brother, may nililihim ka ba sa amin? Hindi, biro lang. Ang alam ko kasi sa Michael Kors, they started as a clothing line brand back in 2001. Tapos they started watch manufacturing sometime in 2007, no? Hindi ko sure pero siguro share na lang doon sa may mga nakakaalam, no? Comment naman kayo dyan. Next slide. Ayun, ito pala si Mr. Nicole, no? By the looks of it, let me guess your profession. Kung hindi ka band vocalist, congressman ka. Diba, no? Pero kidding aside, si Mr. Nicole is actually a financial analyst, but he decided not to disclose the company name that he is serving. But ideally, ganyan pala yung mga gustong relo ng mga financial analyst, no? A little backstory ng relo, ito daw yung first watch gift ng wife niya. First, meaning may mga succeeding watches pa na binigay yung wife mo. Tama ba? Sweet. Ano ba siya? Anniversary gift? Birthday gift? Whatever the reason, more birthdays to come and more anniversaries to come. Syempre, para more watches to come din, di ba? No? Thank you, brother. Sana sa mga susunod nating episodes, share mo din yung ibang gift na watch sa'yo ng wife mo, ha?
Thank you! Yun, so bago natin ipakita yung mga susunod pa nating mga entries, gawin nating mas interactive yung mga ganitong segment. Buhayin natin yung comment section. At para mas maganda, syempre, mamigay din tayo ng mga kaunting prizes, no? Sagutin nyo lang yung tanong na to na sa mga ipapakitang mga relo dito sa kabuuan ng video. Alin doon yung sa paniwala nyo yung pinaka-valuable o yung pinaka-makabuluhan o yung sa palagay nyo interesante para sa inyo. Siyempre, pipili ulit tayo ng mga may pinakamagagandang comments, no? Yan, yung mga class S na comment na masyado nang malakas para sa mundo ng mga tao. Siyempre, lahat tayo kasali dyan. Simple lang naman yung mechanics Ito, papakita ko. Yan, simple lang. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe muna kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos, panoorin nyo yung kabuuan ng video. Tapos, mag-comment kayo. Dun sa comment nyo, ilagay nyo muna #watches. Tapos dun sa comment nyo, ilagay nyo lang kung alin dito sa mga ipinapakita natin o mapapanood nyong mga wristwatches yung sa tingin nyo pinaka-interesting para sa inyo o alin dun yung parang pinaka-meaningful para sa opinion nyo. Ilagay nyo lang dun yung brand name or yung model ng relo or kahit yung pangalan lang ng sender nung napili nyo. Tapos ilagay nyo lang din yung reason bakit yun yung napili nyo. Tapos pag umabot na tayo sa 600 subscribers, ipili tayo ng top 8 comments. So yung pagpili natin ng top is yung comments na may pinakamaraming likes. Tapos kung sakali man may comments na tabla yung likes nila, pipiliin natin kung alin dun sa tie na yon yung mas maraming reply or yung mas maraming interactions. Sa top 8 na yon, pipili tayo ng 5 runner-ups na papadala natin ng GCash. Tapos yung top 3 naman padadalan din natin ng GCash tsaka mga konting watch essentials. Quick shoutout nga lang pala dun sa mga previous winners natin dun sa episode natin sa Mall of Asia. Ayan, si Asher God, si Joel Garcia, tsaka si Krugerman. Tapos yung dalawang di pa nagke-claim, si Jeffrey Kayanan, tsaka si Philip Neil Sacro. Ano na? Ayaw nyo ba nito? Kiniklaim na nga nung iba Gusto kanila na lang. Galingan nyo mag-comment para may prize din kayo. Pero dito sa previous 5 winners natin salamat sa suporta nyo pati dun sa mga magaganda nyong comment. I really appreciate the effort and your support It means a lot to the channel. Anyway, back to the ball game. Lalagay ko na lang sa description yung details ng mechanics tsaka yung prices Sige, move tayo dun sa next entry. Yung next watch entry naman natin was sent by Miss Kimberly Jean from Aichi, Nagoya, Japan. Konnichiwa, Kimberly-chan. By profession, she is a restaurant staff ba to or store staff? Okay, itong pinadala niya is a Jill Stewart watch. Hindi ako masyadong familiar sa brand pero the way it was designed, it somehow looks like yung Guess watches tsaka yung mga ilang models ni Michael Kors. Price is around 54,000 yen. Magkano ba yan ngayon sa peso? Parang nasa 20,000 ata yan Kasi nga quick check natin kung magkano. Ayan, nasa around 20,800 siya itong sa image na pinadala ni Miss Kim dalawa yung Stewart watch niya. So, twice the price yung 20,000. Diba? Madam! According to Miss Kim, this watch is a gift from her father-in-law. That's very thoughtful and generous, So, kung birthday gift ito sa inyo, madam, pang ilang birthday mo yun nung niregalo to sa'yo? Ayun, also according to Miss Kim, ito yung daily watch niya. And it shows how much you value the watch and how much you appreciate the gift. So ito yung picture na shinare sa atin ni Madam na while she is wearing the watch. Diba? It complements perfectly dun sa fashion statement ni Madam Then she rates her watch 9 out of 10. Do you agree? Thank you, Miss Kim. Sana sa susunod na episode natin participate ka ulit and more birthdays to come para more watches to come din. Thank you. Okay, next up is
from Mr. John from Manila. By profession, he is a BPO team leader, and fortunately for us that he decided to share the name of the company that he is working with. Found Ever. I hope I pronounced it correctly. But nonetheless, shout out sa buong staff and management dyan. I hope you are all doing great. Yung shinare niyang relo is a Pablo Raes dress watch. Sinearch ko to online and it's surprisingly inexpensive. Fully functional yan, no nonsense, and a very versatile watch. Sabi din ni Mr. John dito, this watch is a gift from his wife. Wala siyang shinare na detail kung regalo ba ito sa birthday or anniversary. So if I'm going to interpret this, possibly love language lang to ng wife niya. Ano mo yun, kung ang persona is soft-spoken ka or hindi ka masyadong expressive sa salita. One way of expressing how important yung tao sa'yo by giving a certain gift like this. Ibig sabihin ba yan kaya relo yung niregalo naiisip kita bawat oras? Or tuwing titingin ka ng oras, maaalala mo siya? Yan ang itsura ng relo while being worn. Diba? You don't have to wear flashy clothes. Magsuot ka lang ng decent watch, it's going to elevate your style no matter what. Curious lang ako, bakit ang rating ito is 6 out of 10? Makakasagot ba? Any conclusion? Any theory? Anyway, thank you Kuya Jay. Okay, bago natin ipakita yung mga susunod pa nating entries, special shoutout muna tayo. Yung mga nagpapabate, ayan, si John Francis ng GTAM. Ito yung nagde-deliver sa amin ng LPG yan. Shoutout sa inyo dyan. Tapos itong MCGI Productions ng New Panaderos, pinapabati kayo ng inyong Jaconesa. Shoutout din daw kay Maria Aziel at kay Brandon Kyrie. Huwag daw kayo puro cellphone, sabi ng inyong Lola Mamita. And belated happy birthday kay Elijah Lucas. Ayan, doon naman sa mga papadala ng entries nila for March 2025 roundup. Pwede din kayo mag-send ng mga names na mga gusto nyong ipabati or ipa-shoutout. Okay, next entry tayo. This one was sent by Mr. Rex V from Toronto, Canada. Coast to coast ito Medyo malayo yung pinanggalingan. Should I speak English ba? Kasi I don't know how to speak French Anyway, thank you brother for sending this. I really appreciate the effort, no? Yung mga ganitong entries really means a lot dito sa channel natin. We haven't received any further details or information about the watch that Mr. V sent us, except for these two essential aspects of the watch. One is yung kanyang bracelet specification, which is a precedent strap, which you wouldn't normally see on an entry-level watches. Kasi madalas lang ginagamit yung ganitong bracelet sa mga high-end models ng mga relo Kagaya ni Rolex, yung date just nila, ganito yung bracelet nun. Kung di rin ako nagkakamali, yung Omega Seamaster, ganyan din ang bracelet. The point is, when you see a watch having this kind of bracelet, it tells you that the watch itself is on the next level of craftsmanship. And if you look closer dun sa mga hands, mapapansin nyo, medyo high level yung polishing niyan tsaka yung finish na ginawa dyan. Ang alam kong tawag sa ganyang type ng hands ng relo is, it's either Dauphine or Skeleton. I'm not sure, Paki-check nga dun sa nakakaalam. What I like about this model, and please don't quote me on this, please correct me if I'm wrong, SARB yung model nito Yang SARB na yan is initially or originally exclusive lang for Japan. Meaning, you won't see this kind of watch elsewhere except Japan. Lahat ng Seiko models na nagsa-start yung reference number sa SA, originally, it is only exclusive for Japanese consumers. Parang yung Seiko Alpinist Whiskered Pita, ayun kung familiar kayo doon, Philippine exclusive lang yun. Yun lang. So far, nothing else to talk about the watch itself. But hopefully next time around, we will receive further information pag nagpadala ng mga entries. Thank you again, Mr. Rex V. Regards to you and your family. Next entry natin is from Mr. Eric G, who is an e-commerce analyst. Itong pinadala niya is a fossil chronograph with reference number CH2601. Nakakita ako nito sa mga department store Decker ang tawag ni fossil dito sa model na ito.
Ngayon yung picture na to sa Makati to mukhang useful yung chronograph dito tsaka yung mga stopwatches no. Maraming cafe dyan o yung mga coffee shop. Pwede mong orasan yun kung gaano sila kabilis mag-serve ng kape, di ba? Pwede mo rin orasan kung gaano lang kabilis yung go ng traffic light doon tsaka kung gaano katagal yung stop, di ba? Sa madaling salita, orasan mo kung gaano ka traffic doon. Ngayon pa man, tuloy tayo. Ano ba yung backstory na itong relo ni Mr. Eric G? Sabi niya dito, my father passed away 8 years ago. I was 22 years old back then and just starting out my career. Needless to say that this is my first not affordable watch. And I remember this not because it was my first but it was my father's last. So parang ang sinasabi niya dito is parang pamana ng tatay niya or it served as a parting gift before his father passed away. Yan, maganda pala yung backstory nitong relo ni Mr. Eric G. So kailangan ingatan mo yan, huwag mong wawala yan. Nandyan pala naka-attach yung alaala ng tatay mo. So ang rate daw niya dun sa relo niya is 10 out of 10 because of the sentimental value. Yan, agree ba kayo? So thank you Mr. Eric G for sharing your watch and for sharing us your story. And that concludes our February 2025 Watches Roundup. Sa gusto mag-participate at gustong maging part nung next month roundup natin for March 2025, mag-send lang kayo ng entry dito sa nakikita nyong email address sa screen or check nyo dun sa description. Ayan, stay tuned lang sa channel na to para lagi kayong updated sa mga bago nating content. Also, be part of our campaign to reach our next milestones which is to hit 600 subscribers. Siyempre, para updated din kayo once na i-announce na natin yung winners dito sa ating games. May mga upcoming episodes na rin tayo ng Watch Exploration. Baka malapit yan sa lugar nyo. Abangan nyo yan Marami pang sorpresa at marami tayong mga bagong content na paparating. Salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. Salamat sa suporta nyo. May God bless us all and keep watching.